Alright, so we will continue now our discussion with infectious diseases of the heart. So last week, so tama di ba diniscuss na natin or we're done with the review of anatomy and physiology of the heart, and then also na-discuss na din natin yung mga different inflammation like the pericarditis. Ano nga daw yung pericarditis? Diba? Pericarditis yung inflammation of the pericardium, also the myocarditis, endocarditis, and your myocarditis. So, lahat nun, di ba sabi natin, or sinabi ko sa inyo na lahat siya, if left untreated, so it will lead to another heart problem. Which is, ano yung heart problem na yun? So, yung pag-uusapan natin today will be the heart failure. So, ano nangyayari sa heart failure? So, sabi natin, heart failure, or then sometimes tinatawag din siya na congestive heart failure, this is the inability of the heart to pump sufficient blood to meet the needs of the tissue for oxygen and nutrients. Diba sabi natin, ang trabaho ng puso, diba, it will pump to deliver oxygenated blood and nutrients to the different part of the body. So what happened is, yung pumping mechanism ng heart natin, hindi na siya effectively gumagana. It's either weak na yung muscle, mahina yung muscle, or nagiging stiff. Kaya ang nangyayari, konti ngayon yung napapump niya na blood, which is, ano nangyayari? So, kulang yung oxygen and nutrients na nare-receive nung katawan natin. Okay, so sabi natin, it could be systolic failure. Ano nga po yung systolic? Di ba sabi natin, systolic is the contraction of the ventricle or nung heart natin, while diastolic will be the relaxation. So, ang heart failure, it's either nagfe-fail na yung systolic or the contraction of the heart, or pwede rin diastolic, pero minsan yung relaxation, or pwedeng pareho. So, pwedeng pareho siyang nagkakaroon ng problem. So, what will happen if we have problem or if we have systolic or diastolic failure? Diba? Sabi natin, fluid overload or inadequate tissue perfusion. So, bakit magkakaroon ng fluid overload? Diba sabi natin, your heart is collecting blood. Diba? The right atrium is collecting blood from superior vena cava and inferior vena cava. So, ang nangyayari, dahil hindi siya nagre-relax or hindi siya nagko-contract properly, di ba, continuously nagpo-flow yung blood. So, naiipon siya, kaya nagkakaroon ng fluid overload. And ano naman daw, inadequate tissue perfusion. Bakit siya inadequate? Di ba, sabi natin, your heart will pump the blood, especially yung left ventricle. Di ba, ipapump niya yung blood to different parts of the body. So, what will happen? Bakit naging inadequate? Kasi diba, konti yung kanyang pinapump. So, hindi natin nami-meet yung mismong demand ng katawan natin. That's why, kulang yung oxygenated blood na nare-receive ng tao. And it's now called the congestive heart failure. Malinaw po? Nasundan? Ayan. So, very good. Nasusundan po natin. So, so dalawang klase. Diba, sabi ko kanina, let me just show my pointer para mas nakikita nyo yung tinuturo ko. Ayan. So, di ba sabi natin, it could be systolic failure or diastolic failure. So, eto, di ba kagaya nito, this one, yung nasa left side na picture, sabi dito, less blood pump out of ventricle. So, bakit less na yung napapump? Kasi daw, yung heart muscle is weak, humihina na yung heart muscle. That's why, hindi niya ma-squeeze ng maayos or the heart cannot squeeze enough blood para masupply dun sa katawan natin. On the other hand naman is ano daw? Sabi natin, less blood yung napupunta sa left ventricle. Bakit? Ano naman yung nangyari? Stiff yung heart muscle. That's why it cannot relax. So, di ba sabi natin, during relaxation, dun papasok yung blood. So, ngayon, dahil stiff siya, matigas, di ba, hindi ngayon nakakapasok yung enough blood para ipump nung heart natin. So, that's why, ang nangyayari, kaya tinawag siya na heart failure. So, hindi niya nagagawa yung trabaho niya. Okay? So, there are classification of heart failure. So, we have what we call the right-sided congestive heart failure or pwedeng right-sided heart failure, which is ano daw yun? Pag sinabing right-sided backward heart failure result from dumping up of blood in the vessel proximal to the heart. Ibig sabihin, right side, ano yung nasa right side natin? Diba sabi natin, nung nireview natin yung anatomy, yung right side ng heart, ano daw yung nire-receive niya? Diba, yung right side, it receive the oxygenated blood
from different parts of the body through your superior vena cava and inferior vena cava and also yung mga capillary sinuses natin. So, ang nangyayari, yung right side ang nagpe-fail sa kanya. So, bumabalik. Instead na i-pump nung blood o i-pump nung heart, yung right side heart natin, i-pump yung blood papunta dun sa pulmonary artery going to the lungs para ma-oxygenate. So, it fails to do that yung trabaho niya. Diba? Kaya siya tinawag na right side, kaya backward heart failure. While the left side heart failure naman, sabi forward heart failure result from inability of the heart to maintain cardiac output. Which is, ano daw yun? Yung nasa left side naman ng heart, diba sabi natin, nandun yung left atrium and left ventricle. So, especially, diba yung left ventricle, which is the strongest chamber or strongest muscle ng heart natin, siya yung responsible sa pagpapump ng blood. So, eto naman ngayon yung nagpe-fail. So, ibig sabihin, mahina yung pagpump niya. That's why, ano daw, yung cardiac output na kailangan ng katawan natin, di ba, hindi niya kayang i-maintain. Konti yung cardiac output. So, what will be the causes? Ano daw yung mga dahilan? Why a patient is having congestive heart failure? So, number 1 is the myocardial infarction. So, what happened is, di ba sabi natin, di ba na-discuss natin yung coronary artery. So, sa myocardial infarction, di ba sabi natin, the heart or the coronary arteries is na-block. So, dahil na-block siya, yung specific heart muscle na sinusuplayan ng coronary artery is namamatay. Which is, later on the discussion, we will discuss further what is a myocardial infarction. Next is ventricular aneurysm. Di ba? The ventricles have, merong nagpump, merong pumutok na ugat, di ba? Mitral myocarditis, di ba? Nung diniscuss natin sa myocarditis, di ba? What happened? Yung heart muscle is inflamed, di ba? Also, di ba yung mitral valve affected siya. So ngayon, di ba yung valve, ano ang trabaho ng valve? Di ba? Sabi natin, it open and close siya yung gate, nag-gatekeep para mag-flow yung blood on a right direction. So nagkakaroon siya ng problem. Ayan, chronic hypertension. So, what will happen kapag may chronic hypertension? Di ba sabi natin, dun sa after load natin, di ba, kailangan ng enough force para makalabas. Kaso, because of hypertension, di ba, for example, mas mataas yung pressure dun sa aorta natin compared dun sa left ventricle. That's why, hirap makapasok ngayon yung blood dun sa aorta because of the mataas yung pressure dun mismo sa pulmonary natin. Pulmonary, sa arteries natin. Okay, next will be the pulmonary valve stenosis, di ba? Yung mismong mga valves, specifically yung pulmonary valve natin. Ano daw? Nagkakaroon ng, di ba, pag sinabi natin stenosis, ano daw yun? Stiffening, or di ba, lumiliit yung daanan ng blood. That's why, konti na naman yung makakapassage or makakapass through na blood. Same goes with aortic stenosis, di ba, lumiliit yung opening. Mitral stenosis, yan. Mitral or aortic regurgitation. So, yung regurgitation, di ba sabi natin, bumabalik yung blood, naglilik back doon sa mismong pinanggalingan niya, di ba? Yung, instead na nun sa ventricle, papunta na doon sa aorta, bumabalik ulit sa atrium, which is, di ba dapat hindi siya bumabalik. Also, atrial or ventricular septal defect. So, merong malformation. So, instead na yung regular blood flow, di ba, hindi siya ngayon hindi siya nasusunod yung blood flow. So, merong problem with the chambers, di ba? Pericarditis, which is, sabi nga natin, di ba, pericarditis can lead to cardiac tamponade kapag nalulunod yung puso, pag nag-accumulate ng fluid. So, it will also lead to congestive heart failure or heart failure natin. Same goes with pulmonary hypertension. Diba sabi natin, the blood is being oxygenated dun sa lungs. So ano ngayon ang nangyayari? Dahil mayroong pulmonary hypertension, hirap makapasok yung blood. Nahihirapan tuloy tayong i-oxygenate yung blood. Okay, ano pa daw? Rapid infusion of IV fluids. So ibig sabihin, kapag nagpa-pass drip, so di ba kaya tayo as a nurse, di ba, tinuturuan tayo na how to regulate yung IV fluids. Di ba? Merong mga some instances that could infuse rapid fluids dun sa pasyente. Depende kung dehydration. Pero kung walang indication and then napapass drip, di ba? So, pwedeng mag-lead din yun sa congestive heart failure. That's why it's very important na when we check our patient, di ba? We regulate yung IV fluids
regularly. And make sure tayo na tama yung regulation natin. Okay? So, let's move with the pathophysiology. So, let's start with left-sided heart failure para hindi kayo ma-confuse. So, start muna tayo sa left side of the heart. So, sabi natin, ano daw mangyari? Sabi, the patient had MI, pwedeng may hypertension, pwedeng may aortic stenosis or mitral stenosis. So, what will happen? Diba? For example, sa MI, sabi natin sa MI, nagkakaroon ng namamatay yung heart muscle. So, what will happen kung patay siya? So, diba, hindi siya makapag-contract ng tama or konti nako-contract. That's why, the patient or the heart is, ano daw, merong reduced myocardial contractility. Kasi nga, di ba, sa MI na mamatay yung heart muscle. So, ano nangyari? Reduce yung myocardial contractility, mahina. Kailangan ng katawan natin ng madaming, kailangan ng masuplayan ng katawan natin ng blood or oxygenated blood. So, ano nga gagawin? Sabi, increase cardiac workload. So, bibilisan ngayon ng puso yung tibok niya. So, magdo-double work ngayon yung heart natin. Ano pa daw? There will be decrease in diastolic filling. Diba? Diastolic is the relaxation. So, konti yung blood na nag-fill in dun sa ating heart. Diba? Kasi nga, yung pagre-relax niya, diba? Mas konti na. So, ibig sabihin, konti ngayon yung pumapasok na blood. And ano daw? Obstruction of left atrial emptying, 'di ba? Yung left atrium, 'di ba, dapat i-drain niya yung blood papunta dun sa left ventricle. So may obstruction. So hindi siya ngayon properly nakakapunta. So dahil diyan, 'di ba, naiipon yung blood. So ano mangyayari? There will be increase in atrial pressure. Kasi nga hirap siyang pumunta, 'di ba? From atrium, left atrium, dapat pupunta siya sa left ventricle. So ano nangyayari? There will be now left-sided heart failure. Okay? So, ano mangyayari? Sabi natin, the blood dumps back into the pulmonary capillary bed. So, bumabalik. Diba? Right? Left atrium. Saan galing yung blood sa left atrium? Diba? Sa pulmonary veins natin. Galing dun sa lungs. So, anong nangyayari? Bumabalik. Diba? Kumbaga, nagta-traffic. Hindi siya maka-move forward. Kaya bumabalik siya doon. So, ano mangyayari kung bumabalik? Yung ngayong blood pressure dun sa pulmonary capillary veins i-increase ngayon kasi mapupuno sila dun. Diba? Nagkakaroon ng congestion. Umupuno siya ng pumupuno dyan. And what will now happen kung napupuno siya ng napupuno? Nagkaka-traffic. Sabi natin, fluid shifting into the intra-alveolar and interalveolar spaces. So, nagkakaroon ng shifting doon. So, nag-i-stack ngayon yung fluids doon. So, what will happen kung nag-i-stack yung fluid? Ngayon, yung mismong lungs, magmamanas naman siya. That's why, magkakaroon ngayon ng pulmonary edema. So, mamamanas, magkakaroon ng accumulation of fluid dun sa capillary bed, sa pulmonary capillary bed natin dun sa mismong lungs ni patient. And it will now lead to the manifestation of your left-sided congestive heart failure. Naiisa-isahin natin later on. Nasundan po? Sundan. Ayan. So, I have 1, 2, 3. Ayan. Very good. Nakikinig naman pala. Sige. So, on the left, other side naman, sabi natin, dahil di ba, may problem tayo with the contraction and relaxation, ano daw mangyayari? The stroke volume will now be decreased. Di ba, sino nga daw yung stroke volume? Di ba, ito yung blood na pinapump ng ating left ventricle. Diba? So, konti ngayon. So, dahil konti yung stroke volume, it will now lead to, problem with tissue perfusion. So, what will happen? Diba? Magkakaroon ngayon ng, dahil nga, diba, nagkakaroon decreased tissue perfusion, nagkakaroon ng cellular hypoxia. Your cell is now, hindi daw nakaka-receive ng enough oxygenated blood. Diba? Kaya ang sinabi, hypoxia. Diba? Decrease in the oxygen. So, kung decrease, ano mangyayari? Decrease yung blood flow sa kidney. Diba? Kidney is an organ na kailangan din ng, kailangan niya din ng oxygen supply. So, ano ngayon ang mangyayari kung decrease yung blood flow? Sabi natin, ma-activate yung RAAS or may stimulate si RAAS. Ano nga ibig sabihin ng RAAS? Can someone, naalala pa ba si RAAS?
Wala na. Ayun, sige Johnny, ano yung RAAS? Renin-angiotensin-aldosterone system po. Yes, the renin, angiotensin-aldosterone system. So, anong ginagawa ng RAAS? Ano daw ginagawa ng RAAS? Diba? Renin, angiotensin, aldosterone. So, anong nangyari? So, mag-activate siya kasi diba na-detect ng kidney kulang yung blood supply. So, anong gagawin niya? Mag-activate siya para ngayon i-conserve yung water, i-conserve yung blood para tumaas yung blood pressure ng pasyente. Diba? Magkakaroon ngayon ng vasoconstriction and reabsorption of sodium and water. So, pag may sodium, diba, susundan ngayon ng water. Kasi nga, kailangan, di ba sabi natin, decrease yung perfusion. That's why gusto nating tumaas. That's kino-conserve na ngayon. Kaya niya, hindi niya i-release ng i-release. Diba? Kung kapansinin niyo yung pasyente na nag-heart failure din, kukunti ngayon yung output niya. Kasi hindi ko conserve nung kidney kasi nga na-activate si RAAS natin. Diba? And through that, ano mangyayari? It will increase your extracellular fluid volume. Patataasin niya. Para tumaas yung blood volume, 'di ba? Para tumaas yung systemic blood pressure ni patient. Kumbaga, ito yung respond ng katawan natin, 'di ba? So, kailangan mag-respond siya para ma-maintain or para ma-sustain, makuha natin yung gusto natin na blood pressure o yung kailangan ng katawan natin. 'Di ba? So, ganun po yung nangyayari sa left-sided heart failure. So, tandaan, si RAAS gumagana siya, tumutulong siya para ma-sustain natin ulit yung demand ng katawan natin when it terms to oxygen. Okay, may question so far? May question po ba? Gets po ba? Yes. Alright, so let's now move with the right side congestive heart failure. So, sa right side naman tayo. So, ano nga ang cause ng right side? So, ano daw nangyayari? Sabi natin, pwedeng due to left side heart failure. Tandaan, pwedeng mag-cause ng right-sided heart failure ang left-sided heart failure natin. Pulmonary embolism, may bumara dun sa mismo lang si patient. Ano ba daw? Right ventricular infarction. Diba? Nagkaroon din ng bara. Diba? Nawala ng oxygen supply. Or congenital septal defect. Diba? Sabi natin sa congenital septal defect, diba? Yung valve, hindi siya nag-form. So instead from right atrium, pupunta yung blood sa right ventricle. Ano nangyari? Hindi na-form yung valve. So, ano nangyari? Nagkaroon ng another nadaanan going to from right atrium to right ventricle. So, tumatalon siya. Hindi niya sinusunod yung tamang flow ng blood. So, what will happen now? Sabi natin, there will be reduce in myocardial contractility. So, same. Yung contraction ng heart is nagkakaroon ng, nare-reduce din siya. Dahil reduce yung contraction, mahina, dahil kailangan ng katawan, yung demand ng katawan, magre-respond ulit yung heart natin. So, it will increase yung cardiac workload. So, bibilisan niya ngayon. Diba? So, kahit bilisan niya, decrease yung diastolic filling. Diba? Sobrang bilis, hindi nakakapag-fill in ng enough blood or right amount of blood. Diba? Ano ba daw? Obstruction of the right atrial emptying. So, the atrium. Diba? Nag-o-obstruct. Diba? Hindi nga siya ma-empty. Hindi siya makapunta dun sa right ventricle natin. That's why, atrial pressure will now be increased. And it will to right side chronic heart failure. So, which daw, ano nangyayari? Sabi natin, blood dumps back from right ventricle to right atrium. Which is, diba dapat, yung nanggaling sa right, pupunta yan dapat sa, yung blood dun sa right atrium, papunta dapat sa right ventricle. So, what happened is, bumabalik siya. Kasi nga, hindi siya makadaan, hindi siya makapasok. Diba? So, there is pressure of the blood into the pulmonary capillary bed. So, tumataas din yung pressure dyan sa kanya. And increases pressure into the venous circuit. So, bumabalik. Saan? Balikan mo po yung circulation natin. Diba? Kaya diba sabi sa inyo una, it is very important that you understand the blood circulation. Kasi dun ngayon yung makikita yung mga signs and symptoms dun sa pasyente kung ano yung problem.
Siya? For example, di ba sabi na bumabalik siya. Ano ngayon yung lalabas ng signs and symptoms for right-sided heart failure natin? Okay? May question po before we move on to the clinical manifestations. Eri? Nakakasunod po. Ayan, may kasama pa ako. Ayan, very good. Nagre-react sila. So, let's now start with the manifestations. Ano yung makikita natin sa pasyente na merong congestive heart failure? So, let's start with right side heart failure. Sabi natin, there will be neck vein engorgement or jugular vein distension. So, ano mangyayari? Di ba sabi natin, yung right side ng heart, which is the atrium and your right ventricle, di ba? Hindi siya makapas yung blood. Saan ba nanggaling yung blood dun sa right atrium natin? Diba sabi natin, it comes from superior inferior vena cava. Your jugular, yung jugular vein natin, diba papunta yan sa, sa superior vena cava. So ngayon, dahil mayroon traffic, diba, nagmamaga, tumataas. Kumbaga sa hose, diba, yung tubig hindi siya maka-flow, kaya ngayon, namamaga, lumalaki yung neck vein. Okay, there will be also portal hypertension or cardiac cirrhosis that can lead to cardiac cirrhosis. Diba? Yung tumataas yung pressure, diba, dun sa daanan. Kasi nga, naiipon siya, hindi siya napapump ng maayos. Okay? Ano pa daw? The patient could have jaundice. Bakit nagkakaroon ng jaundice? Jaundice, ha? Jaundice, hindi jaundice, no? Hindi po buntis. So, naninilaw yung pasyente. Bakit? Diba yung yung liver, di ba? Kailangan din. So, i-impede din yung blood circulation. That's yung liver affected din. Okay? There will also be hemolytic anemia. Ando hemolytic anemia, di ba? Hindi nalalagyan ng yung RBC natin, hindi na oxygenate. So, yung hemoglobin nagkakaroon ng problem. Patient may also have internal hemorrhoids because of the pressure, di ba, nagkakaroon din ng, ano nga yung hemorrhoids sa Tagalog? Ano nga yun? Luslos. Hindi luslos. Almoranas. Almoranas. Ayun, yung luslos, yung bumababa yung, intestine. Okay, so nagkakaroon ng almoranas because of the pressure. Ano daw? Leg varicosities. So makikita mo yung legs ng pasyente, 'di ba? Sabi nga natin, 'di ba, bumabalik, 'di ba? Yung blood, tumataas yung pressure. So yung mga ugat doon sa legs ni patient, 'di ba, mapapansin mo, makikita mo siya, special, 'di ba, yung may mga parang nakaumbok na ugat doon sa legs ni patient. 'Di ba? So which is hindi siya maganda kasi pag umuumbok yan, pwedeng pumutok yan pagtagal ng panahon. Okay, ano pa daw? The patient may have weight gain. So, bumibigat. Kasi nga, di ba, hindi na-drain. So, nagkakaroon din ng fluid retention. That's why bumibigat yung pasyente. Di ba, sabi natin, yung ating heart responsible for circulation and also, di ba, pagtanggal din ng mga circulation. Di ba, kasi yung kidney, di ba, kinoconserve niya yung water and sodium. So, nare-retain. So, bumibigat din po yung patient. Okay? And then, when we auscultate the heart, there will be S3 and S4. Merong additional heart sound. Di ba sabi natin, dalawa lang dapat sa normal heart sound. Di ba? Yung S1 and S2, yung lub-dub. So, pag pinakinggan mo siya, meron kang additional sound na maririnig sa kanya. Okay? And ano daw? Elevated yung CVP, the central venous pressure. Kasi nga, mataas. Di ba? Last week, tinuro ko sa iyo paano na measure, how we are measuring yung CVP natin. Okay, let's move with the left side naman. Balik tayo kaliwa naman. Nasa kaliwang side naman po yung may problem. So, sabi natin, there will be pulmonary congestion. Bakit magkakaroon ng pulmonary congestion? Sabi natin, yung left side ng heart, di ba, the left atrium receives blood from your pulmonary vein. So, ngayon, nagkakaroon ng traffic, naiipon yung blood, di ba? So, nagko-congest din yung lungs ni patient. That's why patient may have dyspnea, nahihirapan huminga, moist cough. So, medyo parang meron ng plema, basa-basa na. Okay? There will be also pulmonary crackles or else when you auscultate, di ba? Kaya di ba sabi ko, kasama po yan sa ino-auscultate natin pareho.
Diba? So, pag narinig mo, merong parang may mga kumukulo-kulo na dun sa lungs ni patient. Kasi nga, yung blood, nagkakaroon nga kasi ng congestion doon. Ano daw? When you check the oxygenation of the patient, mababa ang oxygen saturation. What is the normal oxygen saturation? What's the normal? 95 to 99 pa. 95 pataas. So, sa patient na merong left-sided congestion, bumabagsak yung oxygen. Kasi nga, di ba sabi natin, nahihirapan siyang i-pump yung blood. And then, meron din siyang, extra heart sound. May S3N, S4 din siya. Di ba? Meron din addition pag inoscultate natin. Okay, ano pa daw? Another mapasay. Balik ulit tayo sa right side. Sabi natin, the patient have peripheral edema of the lower extremities. It can be pitting or dependent edema. So, pag tinignan mo yung lower extremities ng pasyente, namamanas yung pasyente. Diba yung pag pinipindot, ayaw bumalik yung skin. Kasi nga merong accumulation of fluids doon. Okay, ano pa daw? Hepatomegaly. So, ano nangyari? Enlarge yung liver, namamaga, lumalaki yung liver ni patient. And patient may also have ascites. Ascites is, accumulation of fluid dun sa peritoneal cavity. Yung tiyan, lumalaki, napupuno ng tubig. Diba? Dun sa mismong space dun sa tiyan ni patient. And the spleen may also be enlarged. So, kasama si spleen. Going back, left side naman. Sabi nga natin, patient is nahihirapan huminga. So, may dyspnea on exertion or top niya, di ba? So, pag humihiga siya, hirap siya huminga, para siyang nalulunod. That's why, under position, dapat orthopnic position yung pasyente natin. And then, meron din paroxysmal, nocturnal, dyspnea yung pasyente natin. Di ba? Hirap na hirap huminga, lalo pag gabi. Di ba? Pagpahiga talaga. So, kaya dapat naka-orthopnic position. And sabi natin, patient may have dry cough and non-productive, but habang tumatagal, nagmo-moist siya. Nagpupulse kasi habang naiipon yung fluid, so naglilik din siya. Kaya kakaroon ng moist cough yung patient natin. Okay, next week, right side ulit. Sabi natin, patient may have anorexia, nausea, weakness, di ba? Walang gana kumain, nasusuka, di ba? Nanghihina. Pero, sabi natin, may weight gain. Kasi nga, nagkakaroon ng fluid retention si patient. While sa left-sided naman, sabi nito, large quantity of protein sputum. Di ba sabi, nagsimula siya sa dry cough, non-productive, naging moist. Dahil lumala ngayon, pag umubo yung pasyente, may plema. Ano yung plema? Parang bula-bula yung plema niya. Di ba? Yung, alam mo yung sa ibabaw ng, pag order kayo ng kape, di ba? Malate, parang ganun yung plema niya. Tapos, may bahid ng dugo, kaya sinabi blood tinge. Okay? Ano daw? Patient have oliguria. Ano nga yung oliguria? Ano yung oliguria? Low amount of urine pa. Low amount of urine. Kasi nga, di ba sabi natin, na-activate si RAAS. So, ngayon, kaya unti yung yung urine output ni patient. So, nocturia naman, tuwing gabi siya naiihi. Diba? So, usually, gabi natutulog yan, magigising, naiihi yung patient. Okay. Right side ulit. Sabi natin, wala na, naubos na sa right side. So, left side pa ulit. Sabi natin, with progression of heart failure, ano mangyari? Altered yung digestion. Bakit na-alter yung digestion? Diba? Yung ating intestine is kailangan din niya ng blood supply para magkaroon ng peristalsis. Diba? Dahil decrease yung cardiac output, decrease yung nare-receive ng oxygen. So ngayon bumabagal. Kumbaga, matamlay din yung tibok yung peristalsis. That's why na-alter din yung digestion. So patient become dizzy, nagkakaroon ng dizziness, lightheadedness. Bakit? Confusion, restless, anxiety. Diba? Kasi kulang
yung oxygenated blood na nagpa-flow sa katawan, which is affected si brain. Di ba, kailangan din ng brain ng oxygen. Kaya nahihilo, di ba, halo parang mawala ng malay, di ba, nako-confuse kasi nga kulang, di ba, yung nare-receive na oxygen supply ng ating brain. And if you see, pag in-assess mo yung patient, ano daw kulay, ano itsura ng pasyente? Pale or ashen, cool and clammy yung skin. Maputla yung pasyente mo. Tapos malamig yung kamay niya pag nakita mo yung patient natin. Ibig sabihin, habang nagpo-progress yung ating heart, right-sided heart failure. So, sabi na pa daw, patient have anorexia, tachycardia. Bakit nagkakaroon ng tachycardia? Diba? As a respond nung heart, dahil konti yung napapam niya, ang gagawin niya, bibilisan niya yung tibok niya para mahabol yung demand ng katawan natin na oxygenated blood. Okay, pero pag in-assess mo, pinalpate mo yung pulse niya, weak, ready mahina. Halos hindi mo, kasi nga hirap na nga mag-pump yung blood, konti yung blood na napapump niya. Okay, patient may also have fatigue. Nagkakaroon ng clubbing of fingers. Ano yung clubbing? Hindi pa party-party. So, pag pinagdikit mo yung, tingnan mo po, tingin sa camera, pag pinagdikit yung daliri, lumalaki yung space dun sa dalawang daliri. Yung left index and right index mo, pag pinagdikit mo yan, yung space dun sa kuko, lumalaki siya. Kasi nga, tumataba, nagkakaroon ng clubbing of fingers. Polycythemia. Diba? Affected ngayon yung oxygenation. Diba? Yung pagiging oxygenated ng RBC nung kakaroon ng hemoglobin. So, ano nangyari? It's either dumadami lang ng dumadami, pero hindi hindi enough yung oxygenated blood na 10. Okay? S3 and S4, laging lalabas yan. Okay, it's also called as pulsus alterans. Okay? So, tandaan daw, in chronic heart failure, patient may have signs and symptoms of both left and right ventricular failure. So, pag chronic na, pwede nang lumabas sa kanya yung parehong nag-fail, yung mismong left or right na ventricle ni patient. So, bakit? Diba? Yung left ventricle, which is, dapat ipapump na yung blood, papunta sa aorta, and yung right ventricle papunta sa lungs. Diba? Nagkakaroon ng congestion. So, nag-fail. So, pwedeng lumabas pareho yung sintomas sa kanya. Okay, nasundan po. May question po ba? Sure. Walang question. Sige. So, let's move with the assessment of the patient. So, sabi natin, we need to assess the ventricular function. Diba? We want to know, ano ba? Kamusta yung pag-pump? Kasi nga, diba, sa heart failure, diba, the ventricles is nagkakaroon na nagfe-fail siya pag-pump. So, kaya kailangan i-check natin. Ano ba? Assess for signs and symptoms. Diba? Yung kaninang diniscuss natin. So, lumalabas ba lahat ng sintomas na yun kay patient? Okay, so, ano natin? Paano natin siya ma-diagnose? Paano natin ma-check? Diba? We can, do echocardiogram, ultrasound of the heart. Diba? Sabi natin sa echocardiogram, makikita natin yan, how your ventricles and your atrium is pumping. Makikita yung stroke volume. Diba? Makikita mo kung paano ba, yun, di ba yung diniscuss ko last week, yung end diastole and end systole, di ba yung natitira, saka na yung capacity ng ventricle natin to empty. Okay, chest x-ray. Bakit kailangan ng chest x-ray? Di ba, bukod sa para makita natin yung heart diagram, ano pa daw, yung lungs, di ba sabi natin there could be congestion. So, pag nakita sa x-ray, ay puti-puti, merong fluids nagkakaroon ng congestion. Kasi ba dapat sa x-ray, black yung makikita natin sa lungs ni patient. Okay? Electrocardiogram, ECG or EKG. Diba sabi natin, your ECG or EKG measures the, muscle contractility of the heart, yung electrical activity ng heart. Diba? So, kung merong abnormalities dyan, makita natin anong part ng heart yung may problem. Diba sabi na, sa ating kapon, diba, the P wave, diba, yung firing of the atria, diba? Tapos yung sa QRS natin, yung pag-contract ng ating ventricles.
Okay, we can also do cardiac stress testing. Yan, yung kakabit siya sa ECG yung patient, tapos it's either paglalakarin siya, or sometimes yung medyo mabilis na walk. So, monitor ko ano yung nagiging activity ng heart ni patient. Okay, we can also do cardiac catheterization to see asan ba yung problem sa pasyente. Okay, sabi dito, chest x-ray show increased pulmonary vascular marking, interstitial edema, or pleural effusion and cardiomegaly. So, yun yung mga makikita natin. Sabi natin, echocardiography may indicate hypertrophy, ischemic changes or infarction, and also reveal tachycardia and extrasystoles. Diba? Merong mga extra. So, sa lab testing, may reveal abnormal liver function, elevated yung blood urea nitrogen ni patient. Diba? Yung creatinine levels, pwede rin siyang tumaas. Kasi nga, hindi nakakapag-function yung kidney natin. Kasi nga, diba, kinoconserve na yung mag-release ng fluids. Okay? Prothrombin time may be prolonged. Bakit? Diba, congested si liver. So, yung coagulant factor natin, di ba? Yan yung problema, nagiging problem din natin. Okay, brain natriuretic peptide or BNP, sabi level may be elevated. Di ba? Along with such clinical signs of edematous ankles, di ba? Kasi nga, di ba, nagkakaroon ng shifting of fluids. Tumataas ngayon yung BNP ni patient. Okay, yan pa daw. Echocardiography may reveal left ventricular hypertrophy, dilatation and abnormal contractility. Diba? Sabi natin, your echocardiogram will see the activities of the heart natin. Okay. So, laboratory study, serum electrolytes. Diba? The sodium, potassium. So, we will see, mataas yung sodium. Diba? Nagkakaroon ng sodium reabsorption. Diba? BUN, mataas din. Creatinine, because of yung kidney natin. Ano yun? Thyroid stimulating hormone, 'di ba? Kasama 'yan, 'di ba, sa yung TSH natin, 'di ba, responsible siya on metabolism ng katawan natin. Okay, CBC, kailangan din po 'yan, 'di ba? Pa-check din yung especially yung hemoglobin ni patient, yung hematocrit kung lumalapot ba, malabnaw ba yung blood ni patient. Okay, so kaya naman sinabi ko kanina, BNP, routine urinalysis, ginagawa din po yan. Diba? To check yung concentration ng urine ni patient. Okay, may question po. Kakasunod po ba? Go. Sige. Let's now with the collaborative management of patient who have congestive heart failure. So, how will we manage the patient? So, first is, ano daw yung medications na ibibigay kay patient? Sabi natin, we can give patient digitalis therapy. Ano ay digitalis? Sample ng gamot ng digitalis. Discuss ko na yung last Digoxin. Digoxin, ayun, very good. Diba? Yung digoxin, ano daw ginagawa? Sabi natin, major therapy for congestive heart failure is your digitalis. Kasi nga daw, sabi natin, the digitalis strengthens the force of cardiac contractility. So, pinapalakas na yung pag-contract without, without increasing yung heart rate ni patient. Kasi sabi no, negative conotropic effect and negative dromotropic effect. Decrease conduction of the heart cell in the AV node. So, malakas yung contraction, pero hindi niya, ayaw niyang pabilisin. Kasi nga, di ba, gusto rin natin i-decrease yung cardiac workload. Hindi mabilis. Okay, di ba? Ano yung nursing consideration natin if patient is having digitalis? Ano i-check bago ibigay yung gamot? Heart rate po. Yung heart rate ni patient, di ba? Dapat more than 60. Pag less than 60, withhold and inform the patient. Ano i-check sa blood ni patient kapag nag-digitalis therapy? Yung letter K. Potassium po. Yung potassium ni patient. Kasi pag tumataas yung potassium, ibig sabihin nagkakaroon ng potassium, nagkakaroon ng digitalis toxicity. So, ayan. As I said, we need to check yung heart rate ni patient. If less than 60 or greater than 120, withhold. Kasi nga, baka magkaroon ng rebound. Okay?
Next, ano pa daw? Sabi ko, monitor yung potassium level. Kasi nga, pag nagkaka-hypovolemia, enhance yung toxicity ni patient pag nare-retain. Yan. So, ito yung common digitalis natin. Lanoxin or digoxin. Meron tayong digitoxin, lanacide or deslanoside. So, pinaka-common dito sa Pilipinas is your lanoxin. So, yan yung pinaka-common na makikita natin. So, pero familiarize nyo rin kasi minsan baka iba yung gamitin na drugs. Okay? Sabi natin, how will we check if your digitalis is working effectively? Diba? We should, makita daw natin na dapat nag-increase yung cardiac output ni patient. Nag-increase na yung urine output ni patient. Tumakas na yung pulse. Diba kanina, weak, steady pulse. So, dapat ramdam mo na yung pulso ng pasyente. Okay? The BP, dapat nag-lower down. And, nawala na dapat yung rals and crackles when we auscultate the lungs of the patient. So, dapat wala na rin siya. Okay? So, how will we assess naman if there is a sign of digitalis toxicity? Diba? So, paano daw? Nagkakaroon ng bradycardia. Kasi, masyado nang nag-relax yung tibok ng puso ni patient. Okay? Sa gastrointestinal, pwede rin yan mapansin natin. Nagkakaroon ng anorexia yung pasyente, nagkakaroon ng nausea, and pwede rin nagdada-diarrhea. And, ayan, nagkakaroon ng dysrhythmias. Irregular yung heartbeat ni patient. Kaya, very important na lagi dapat full minute yung pagkukuha natin ng pulse rate or heart rate ng pasyente or cardiac rate ng pasyente kapag undergoing siya ng digitalis treatment. Kasi kapag may dysrhythmia, ano yun? Sabi, dangerous, mahirap. Kasi baka mamaya, di ba? Unang tingin mo mabilis, biglang bumagal, di ba? Yung iba kasi sino-shortcut yung check ng vital signs, di ba? Ano yung ginagawa? 15 seconds lang times 4. So, dapat 1 full minute lagi dapat. Okay? Ano ba daw? There will be altered visual perception. Yung patient na nagkakaroon ng digitalis toxicity, ano daw? Yung paningin niya nagkakaroon ng problem. So, it could be yellow, green vision, blurred yung vision niya, or sometimes nagkakaroon ng halo or rainbow. Parang meron siyang nakikitang mga parang yung usually sasabihin ng mga matatanda dyan, parang nag-uulap-ulap o parang may mga sinag-sinag siyang nakikita. Diba? And sa lalaki naman daw, ano mangyayari? Males who have digitalis toxicity have, anti-androgenic effect. So, anong sabihin nun? Yung androgen, yun yung nagiging problem. So, anong nangyari? The patient or the male patient could have gynecomastia. Diba? Nagkakaroon ng dede yung lalaki. Ano ba daw? Decrease yung libido. Diba? Kumabagsak yung, yung urge niya to have sex. And, kasi nga, merong erectile dysfunction, may impotence, ayaw nang tumigas. Ayan, diba? Ayan yung isang problem. Ayan. So, what will be the antidote if merong digitalis toxicity? Tandaan, ano daw antidote? Digoxin immune or Digibind. So, yan ang ibibigay kapag nagkaroon ng digitalis toxicity. So, please take note, Digibind or Digoxin Immune Fab. That's your antidote for digitalis toxicity. Okay, next medication. We have diuretic therapy. Ano yung diuretic? Anong ginagawa ng diuretics natin? Anong gagawin sa pasyente? Pampaihi po, sir. Pampaihi. So, sabi natin, papaihiin yung pasyente para, mag-decrease yung cardiac workload, mag-decrease yung circulating volume, mag-reduce yung preload. So, babawasan yung trabaho ng puso, kaya pinapaihi. Okay. Pag daw nagbibigay ng diuretic, watch out for signs and symptoms of hypokalemia, especially if your patient is taking thiazide and loop diuretics. Kasi sa diuretics, meron tayong 3 klase, actually 4 na klase ng diuretics.
we have the thiazide and loop diuretics, which is, ano daw siya? Yung thiazide and loop diuretics are potassium wasting diuretics. Ibig sabihin, pinapaihi yung pasyente kasama si potassium. Okay, dalawa. And meron tayong potassium sparing. Sabihin, papaihiin yung pasyente, pero may iwan yung potassium. That's yung mga spironolactone natin. And meron pa tayong isa na diuretic is, yung sa brain naman, para maiwasan yung swelling, yung mga, ano nga tawag dito? Yung mannitol, di ba? So, pinapaihi pa siya para ma-release naman o ma-lessen yung swelling or inflammation dun sa brain ni patient. But it will be discussed natin na yan sa pag nasa neuro na tayo. So, let's focus now with the 3 types of diuretic muna pagdating sa heart. So, thiazide, loop diuretic, potassium wasting. The last one is your potassium sparing. So, kaya dapat tingnan natin baka nag-hypokalemia yung pasyente. So, some patient or some doctor maybe bibigyan sila si patient ng potassium supplement or pwede rin na potassium rich food. Okay, ano ba daw? Administer early morning or early afternoon. Bakit? Di ba sabi natin yung diuretics pampaihi. Bibigay mo yan bago matulog yung pasyente. Sige, nang mapuyat yung pasyente natin. Kaya usually dapat ang take niyan is early in the morning or early sa hapon para bago siya matulog nakaihi na siya. Diba? Unless nakapolikat yung pasyente, okay lang. Diba? Ayan. So, sabi natin, diuretic use in, ito yung sabi ko kanina, thiazides, potassium wasting. So, ito yung mga sample, chlorothiazide, hydrochlorothiazides. Ayan, may experience, may encounter nyo yan. Loop diuretics are your furosemide, Lasix, or bumetanide, Bumex. So, ngayon, dati ang pinakasikat, furosemide. Pero ngayon, butanamide na yung mas nakikita. Diba? Pati sa exam, yan din yung lumalabas nung last na nakita ko. And ito yung last natin is the potassium sparing, yung spironolactone or trimterine. Pinaka-common na ma-encounter nyo pag nasa duty kayo is your spironolactone or aldactone natin. Okay, may question po with diuretics? May question po ba? May kasama pa ba ako? Ayun, meron pa. Kala ko wala na. Sige. So, continue. Ano daw? We have your vasodilators. Diba? Da-dilate yung vessel. Sabi dito, bakit? This is to decrease yung afterload by decreasing the resistance to ventricular filling. So, ibig sabihin, di ba, para mas madali siyang makapasok yung blood, ipapabukahin, open or i-dilate nga, papabukahin natin yung mga vessels natin. So, the most common drug use is your nitropuricide, hydralazine, nifedipine, which is a calcium channel blocker, which is meron din siyang vasodilator effect, captopril, which is your ACE inhibitors, di ba yung mga pril natin? So, meron din siyang vasodilator effects natin. Other drugs, ayan. So, meron tayong tinatawag na sympathomimetics drugs. We have the dopamine and dobutamine. So, ano namang ginagawa niyan? So, si dopamine and dobutamine, so usually, tumutulong yan dun sa dalawang effect niyan eh. So, either pataasin niya yung BP, also tinutulong din niya yung magkaroon yung renal function. 'Di ba? Na mag-function yung kidney ni patient. 'Di ba? Kaya sympathomimetic effects 'yan. Pero kadalasan makikita niyo mo 'yan, binibigay sa pasyente pag bababa na yung blood pressure ni patient. Okay? So, treatment. Ano daw dapat ang diet ni pasyente? So, the diet should be sodium restricted diet, low salt. Kasi nga, di ba, pag mas mataas yung sodium, susundan ng water, magkakaroon ng fluid retention. Activity, balance, program of activity and rest. Di ba, dapat, mostly, rest yung pasyente. Kasi nga, ayaw natin magkaroon ng increase yung cardiac workload. Di ba? We can also give oxygen therapy para makatulong, di ba, to increase yung oxygen supply dun sa patient natin. Sabi natin, administer oxygen by a nasal cannula at 2 to 3 liters per minute as ordered. Maintain patient on semi-pounders or high pounders. Bakit daw yan yung position ni patient? Diba? Kasi pag nakaplat, nahihirapan siya huminga. Para siya nalun. Ano pa? It will help to expand
yung lungs ni patient para mas madali siyang huminga. Mapiprevent natin na makukompress din yung heart ni patient. So, promote rest and activity. So, bed rest during the acute phase. So, bed rest, ano daw? CBR without BRP. Complete bed rest without bathroom privileges. Diba? So, bawal. So, dapat bed rest lang muna siya. Diba daw? Provide overbed table para may resting din naman siya. Diba natin yung overbed table natin. So, pwede yan sa bedside ni patient para kahit papano, hindi na lang puro siya nakasandal. Pwede rin siya mag-lean forward ng konti. Diba? Baka galaw-galaw yung patient natin. Ayan. So, we can also give, pillow to provide comfort. Ayan. Iplalakad, dapat gradual ambulation to prevent raise for venous. Kasi kung hindi naman gagalaw yung pasyente, ayan. So, kaya dapat, nag-move or kaya dinadanggal yung legs dun sa sa higaan, di ba? Lawit lang yung legs doon, galaw-galaw, di ba? Sitting up on chair, di ba? Okay, para lang magkaroon ng blood circulation sa lower extremities ni patient. Pero tandaan, dapat laging may supervision yan, di ba? Sabi natin, di ba, kasi pwedeng biglang mahirapan huminga, biglang mahilo yung pasyente natin. So, watch out for any signs of activity intolerance. Si patient having dyspnea, fatigue, or increase yung pulse rate, biglang bumilis yung tibok ng puso. Ibig sabihin, hindi pa kaya. Diba? Decrease anxiety. Diba? Yung anxiety will also increase yung heart rate. Diba? Sabi natin, diba, din sa natin, your heart is, yung respond niya. Kaya niya mag-respond doon sa stimulus. Diba? Yung sa nangyayari. That's why it's very important we need to identify yung feelings and yung concern ng pasyente. Diba? Kaya mahalaga na ini-explain sa pasyente para maintindihan niya, para hindi siya nagkakaroon ng anxiety. Also, ayan, identify daw strengths that can be used for coping. Tanong yung pasyente, ano po ba yung nakakatulong sa inyo para mag-relax? Diba? Sabi niya, ay, nare-relax po ako pag nakikinig ng music. O sige, bigyan mo ng music. Pero, anong klaseng music? Dapat yung relaxing. Baka mamaya pang party na music, edi lalong kumabog yung dibdib ng pasyente. Diba? O, ay, nare-relax ako pag nanonood ng TV. O, anong klaseng palabas? Mamaya horror yung bigay mo, di lalong kumabog yung dibdib ng pasyente. Dapat yung chill lang, magre-relax lang yung patient natin. Okay, pa daw? Facilitate fluid balance. So, how will we control? Diba? Sabi natin, kailangan low sodium, kaya control dapat yung sodium intake. Kasi nga, pag mataas yung sodium, ano mangyayari? It will retain or mag-a-attract yan ng water. Diba? Administer digitalis and diuretics as prescribed. So, kanina diniscuss na natin. Monitor the intake and output of your patient. Weight and vital signs. Diba? Kailangan natin. Kasi pag bumigat yung pasyente, just overnight, ibig sabihin, nagkakaroon ng fluid retention. Diba daw? Promote skincare. O, kala nyo, kayo lang may skincare. Siyempre, yung pasyente natin, importante, binibigyan din natin ng skincare. Kasi bakit? Halimbawa, nakahiga, ano mangyayari? Pwede magkaroon ng bed sore or pressure sore yung pasyente. That's why it's very important na turn side to side yung patient. Diba? Kami naman ginagawa namin kapag, for example, the patient is bedridden. So, naglalagay kami ng turning schedule dun sa bedside. Halimbawa, nakalagay 8 to 10, kasi every 2 hours yung turning schedule na 8 to 10, naka-flat on bed yung pasyente. Tapos, 10 to 12, nasa right side. So, pag nag-rounds ka ngayon at nakita mo, bakit ganun? Alas 11 na, naka-flat pa yung pasyente. Ibig sabihin, hindi nag-turn yung nurse. So, kaya nilalagay namin yung para reminder and also para ma-check kung sino yung sumusunod at hindi sumusunod dun sa schedule. Okay? Always assess the sacral area regularly. Kasi dyan yung unang mataas yung pressure dyan pag nakahiga yung pasyente, nakaupo. Yan yung una or kadalasan dyan nagsisimula yung pressure sore natin. And please take note, dito sa atin hindi pa masyado pero sa ibang bansa, di ba, pwede kang idemanda kapag nagkaroon ng sacral ulcer or nagkaroon ng bed sore yung pasyente. Kaya usually dapat pag nag-receive ka ng pasyente, assess thoroughly kung wala talaga yan na pressure sore. Ano ba daw? We can use protective device to prevent pressure sore. So, kagaya daw ng mga egg mattress. Yung, nakakita na ba kayo yung foam na parang lagay ng itlog? Yan. So, masarap humiga doon, nakaka-relax. Diba? Kasi kahit paano, nakadistribute yung pressure doon. Kaya, mas okay siya.
And meron pa isang may dati na device. Meron kami patient medyo may kaya, mayaman, ganyan. So, yung kanyang beddings, yung pang ilalim niya, yung bed niya, yung mattress niya, automatic. Nagde-deflate, inflate dun sa bawat side. So, kaya parang nagagalaw-galaw yung patient namin. So, meron kaming ganun dati. And daw, promote nutrition. So, patient should provide bland, low calorie, low residue, pero vitamin rich, na pagkain. Diba, bland, walang lasa, kasi nga bawal maalat. Diba? Bakit low calorie? Low residue. Kasi para hindi rin magtrabaho masyado. Diba sabi natin, affected din yung intestine natin. Diba? Small, frequent feeding. So, hindi isang madamihan. Hindi pwedeng mukbang. Diba? Unti-unti lang muna. Pwedeng paulit-ulit, pero paunti-unti. Low sodium. Now, promote elimination. Siyempre, kasama yan. Yung pagdumi ng pasyente. Advise patient to avoid straining on at defecation. So, bawal umire. Yung tinatawag natin Valsalva maneuver. Kasi, di ba, kapag umiri ka, it will increase tension din. Di ba? It will increase yung cardiac workload na naman. Di ba? That's why, doctor could order to give patient laxative. Di ba? Kagaya ng mga lactulose, yung castor oil, pero usually, lactulose. Kasi at castor, pag pupo ka agad siya. Diba? So, naalala ko dati ang technique namin dyan. Hindi ko sinabing kayahin yung just sharing, diba? So, yung laxative, usually, binibigay kasi yan panggabi. So, pag bedridden, ginagawa namin dyan, ibinibigay yan endorsement. Kasi minsan, pag binigay mo siya ng alas 9, pag endorse mo ng alas 11, may pupo na yung pasyente. Kailangan, linisin mo yung pasyente bago mo i-endorse. Minsan, yung ibang mga senior na mga utak, gagawin, bibigay yan during endorsement. Para na-endorse na niya pag pumupo yung pasyente. Hindi ko sinabing gayahin nyo, ha? Okay. Encourage use of bedside commode instead of bedpan. Bakit bedside commode? Diba? Kasi kung bedpan, ibigay mo, makakataig ba na nakahiga? Yan. So, bedside commode, tapos relax na, huwag paiirihin yung pasyente. So, yung bedside, kaya sa tinawag na bedside, nandun siya sa tabi ng pasyente. Yung upuan na may butas, nakakita na kayo yan, meron tayo sa laboratory natin yan. Okay, facilitate learning. So, teach patient and family about the disorder and self-care. So, importante na naiintindihan nila ano yung nangyayari dun sa pasyente, paano ba yung dapat improper, yung mga dapat inumin, tamang pag-inom ng gamot, mga pagkain, di ba? Proper health teaching. Ayan. So, acute pulmonary edema, para, di ba, nagkakaroon. So, laging high Fowler's position. And, sabi, legs slightly lowered to facilitate breathing and increase yung preload sa patient natin. Okay? Ano ba daw? We can also administer morphine. Okay? 10 to 15 milligrams IV kung in-order ng doktor. Para daw reduce yung preload and after and also it help to alleviate yung anxiety ng pasyente. Diba? Kasi yung morphine, this is a tawag dito, yung regulated drugs. Okay? So, pwede yung ibigay sa pasyente. Pero tandaan, ayan, pag magbibigay ng morphine sa pasyente, check for respiratory depression. Tingnan mo yung RR ng pasyente mo. So, dapat normal yung breathing niya bago magbigay niya. So, ina-assess niya. Kasi sometimes it will cause respiratory depression. Okay. Pull mo na. Ayan, mulit lang. Sorry. So, oxygen therapy at 40 to 70% via nasal cannula or face mask. Aminophylline IV. So, yung aminophylline IV naman, so, di ba, acute pulmonary edema, so, nagkakaroon ng congestion. So, si aminophylline, it helps to open up yung bronchioles and, yung alveoli ni patient para magkaroon ng entry ng oxygen. Okay, rapid digitalization, diuretic therapy, vasoconstriction, dopamine or dobutamine. So, para ma-excrete yung extra fluid dun sa patient. So, monitor serum potassium dun sa patient natin. May question po ba? Kaintindihan po ba? Sure. Sige. Wala nang question? Ayan. So, thank you
so much. So that's for our heart failure. Okay, so bago mag-break, magpapa-break po tayo kasi sabihin nyo sa sir, grabe naman, dire-diretso. Sagutin po muna ito. Tingnan lang natin kung may naintindihan. Sige nga, sino makakasagot ng number 1? Tingnan natin kung may naalala pa. Anyone? Volunteer. Sabi, assessment of an IV cocaine user with infective endocarditis should focus on which signs and symptoms? Infective endocarditis. Ano yung mga ipopokus natin na makikita natin signs and symptoms sa pasyente? Ay, wala na sila naalala. Anyone? Tatawag na lang. Sir, hula B. Sige. Ano daw? B. B, sir. B. B. Bilang. Select all that apply. Ano yung pa yung mga pwede? B. May pasok. Isa daw. B. Sir, ako din po, hula. Sige. A po. A. Ano pa? E. Sir, D. C. D. C. So, sinabi na lahat. Sige. So, sabi natin, sige, para matuto mag-assess. Sabi natin, ano daw? Ano daw yung mayroon dyan? Retinal, yan yung except. Kasi nga, tingnan mo. Which, sabi dito, ano daw ipopokus mo? Signs and symptoms. Diba? Ano daw? Sa mga merong infective endocarditis. So, bakit A? Sabi dito, clinical manifestation of infective endocarditis may include hemorrhagic retinal lesions, yung tinatawag natin na Roth spots, diba? Splinter hemorrhage, black longitudinal, diba yung naalala nyo yung diseases natin, yung pag, dito sa kuko, yung splinter hemorrhage natin, ano daw, Osler no, diba, painful, while naman yung, sino isa? Si Janeway, diba, painless, diba? So, kaya ang di kasali dyan is letter D, painless nodule over bony prominence. Saan ba siya makikita? Diba? Makita yan sa soles and fingers, soles of hands and feet natin. Si Janeway. Ay, nakalimutan na nila. Sige nga, ito, isa pa. Parang walang natutunan. Ata. The nurse is caring for a patient with chronic constrictive pericarditis. Which assessment finding reflects a more serious complication of this condition? Ano na, malala na daw. Alin dyan? Pag masasabi natin malala na. Ano daw, malala na? Fatigue, peripheral edema, jugular venous distension, thickened pericardium on cardio. Sabi ni Jenny, C. Sino pa? C po. May D. Sir, hindi po B. Tingnan natin. Huwag mag-away-away. Sir, B po. Letter C. Sabi natin, cardiac C. tamponade. Diba? Pericarditis. Nagkakaroon na ng complications. So, ibig sabihin, nagka-accumulate na yung fluid dun sa mismong heart ni patient. That's why, nagkakaroon na ng neck vein distension. So, the answer is C. Isa pa. A patient is admitted with myocarditis. While performing initial assessment, which clinical signs and symptoms might the nurse find? Ano pwedeng makita kay patient? May angina ba? Pruritic chest pain? Splinter hemorrhage? Pericardial friction rub? O presence of Osler node? Ano yung pwedeng makita kay patient na merong myocarditis? A? B? B? A, B, and D po. ABN? ABN? D daw. D. A, B, and D. Ay, ang galing na nila, di ba? Kasi nga, nagkakaroon ng friction. Very good na kayo. Last. Prior to nursing management for patient with myocarditis includes intervention related to priority management with myocarditis. Ano yung priority mo dyan? Meticulous skincare, antibiotic, tight glycemic index, or letter D, oxygen and ventilation.
ventilation. Kasi diba sabi natin, gusto natin increase yung tulungan si patient natin. Ay, may isa pa pala, kala ko last na yan. Okay, last na talaga to. Totoo na. Last na talaga yan. Which clinical findings would the most likely indicate decreased cardiac output in patient with aortic valve regurgitation? Ano daw makita natin pag merong valve regurgitation sa cardiac output? Letter D ang sagot nila. So, shortness of breaths on minimal exertion and diastolic. So, very good. Nasundan na nila. Alright. Sige. So, may question po ba? Malinaw. Okay. So, kung walang question, so let's have break po muna.